Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. ika-390 na kabanata, ang mga nagwagi. Si Mickey ay umubo at muling dumura ng dugo. Gamit ang isang puno bilang suporta, dahan-dahan niyang naitayo ang kanyang sarili. Itinuro si Heidi at galit na sumigaw, "Hulihin niyo siya para sa akin. Gusto ko siyang makuha ngayong gabi. Bilisan niyo, kunin niyo siya." Kaagad namang sumugod ang 12 ng mga gangster papunta kay Heidi. Ngunit tila handa na siya sa ganitong pag-atake at hindi man lamang nagpakita ng pagkataranta. Habang humarap siya sa mga lalaki, biglang lumitaw ang isang espada sa kanyang kamay. Tahimik na ngumiti si Alex habang tumatango sa kanyang sarili. Tama ang kanyang hinala na may nakatago na sandata si Heidi, ngunit hindi niya ito masyadong naimbestigahan dahil ayaw niyang magduda ang dalaga. Kumikislap ang espada habang nagbagsakan ang ilan sa mga malalakas na lalaki sa lupa. Ang iba'y gumugulong sa sakit habang humihiyaw. Ang dating matigas na ekspresyon ni Heidi ay nagbago. Nakatayo sa isang posisyon ng pakikipaglaban, mistulang likas na mandirigma si Heidi. Walang kahirap-hirap niyang napigilan ang iba pang mga gangster na lumapit sa kanya. Isa sa mga babaeng estudyante sa horseback riding ang humanga ng labis kay Heidi. Hindi niya napigilan ang pagpalakpak para sa dalaga. Ngunit may 12 ng mga gangster pa ang naghihintay sa labas. Nang magsimula silang magmadaling pumasok, matapang pa rin silang hinarap ni Heidi. Gayunpaman, halatang nauubos na ang kanyang lakas. Mula sa malayo, hindi mapakali si Debbie habang nanonood. Naisip niya, walang puso ang mga lalaking ito, nilalabanan nila ang isang batang babae ng walang awa. Takot siya na masaktan si Heidi. Samantala, si Alex naman ay nananatiling nakadistansya. Kung wala si Debbie, baka lumayo na siya sa gulo. Naiinis lamang siya na nasasayang ang oras nila ni Debbie sa sitwasyong ito. Sa tingin niya, malinaw na kaya naman ni Heidi ang sarili niya. Nang mapansin ng mga estudyante na mag-isa pa rin si Heidi sa laban, isang lalaki ang nagsabi sa kanyang mga kasamahan, "Bakit hindi tayo tumutulong? Tara, bilis. Kailangan natin siyang tulungan." Nang biglang bumagsak si Heidi sa lupa, hindi na nakapagpigil ang isang estudyante. Sumigaw siya at tumakbo papunta sa laban. Isa pang estudyante ang sumigaw at sumali rin sa laban. Hindi nila matiis na makita ang isang maganda at matapang na dalaga na nasasaktan. Sa wakas, tila nalampasan na ng ibang mga estudyante ang kanilang takot at sabay-sabay na sumugod upang tulungan si Heidi. Wala silang kaalaman sa martial arts, ngunit sila'y malalakas at bata pa. Hindi nila alintana ang tamang galaw o pamamaraan. Gumamit sila ng anumang estilo na maisipan nila. Sinuntok, kinagat, sinipa, at pinagtulungang bugbugin ang mga gangster. Dahan-dahan nagbagsakan ang mga ito sa lupa. Ang ilan ay nabugbog, ang iba'y nasugatan, at may isa pang may marka ng kagat sa kanyang tenga. Marami ang gumugulong sa lupa habang humihiyaw sa sakit. Sa gitna ng mga estudyante, may ilang mga babae na sumama sa gulo. Sa sobrang galit at desperasyon, nakisali sila sa labanan. Ang kanilang matinding determinasyon ay nagbigay ng takot sa kanilang mga kalaban, kaya't unti-unti nilang nagawang lumamang. Ang bakuran ng mga kabayo ay naging puro kaguluhan nang dumating ang ilang turista. Tumigil sila sandali upang manood ng kaguluhan bago nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Nang maintindihan na nila, sumigaw sila at tumakbo papunta upang tumulong sa mga estudyante. Pati ang mga kabayo ay tila naramdaman ang tensyon sa paligid, nagpupumiglas sila, tumataas ang mga paa, at malakas na humahalinghing. Ang lahat ng ito ay nakadagdag pa sa kaguluhan. Bagamat nabigla sa bilang at lakas ng kalaban, bihasa sa laban ang mga gangster. Mabilis silang nakabawi at nagsimulang lumaban muli. Karaniwan, kayang talunin ng isa sa kanila ang 3 o 4 na estudyante ng sabay-sabay. Sa kabutihang palad,
Higit sa 20 sa kanila ang malubha na ang natamo, at hindi na makalaban. Ito ang nagbigay ng malaking advantage sa panig ng mga estudyante at turista. Dahil dito, nagawa nilang unti-unting lumamang. Pakiramdam ni Mickey ay nablangko siya. Hindi niya matanggap ang katotohanang tinalo siya ng isang babae. Hindi siya makapaniwala. Nang suriin niya ang paligid, nakita niyang kung magpapatuloy ang laban, halos lahat ng miyembro ng kanilang gang ay matatalo. Kung masyado silang madidisgrasya, mawawalan sila ng kakayahang sumali sa mas mahahalagang labanan sa hinaharap. Kaya mabilis siyang nagdesisyon at sumigaw, "Mga pare, tigil na. Umalis na tayo rito. Tumakas na kayo ngayon." Agad namang sumunod ang mga lalaki na kaya pang tumayo. Paika-ikang bumangon ang ilan at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Sa wakas, nagwagi ang mga estudyante at turista. Ang kanilang tagumpay ay sobrang bilis na napasigaw pa sila sa tuwa at nagpatuloy sa pagsigaw sa mga gangster. Nang kalaunan, napagtanto nilang iniwan na ng gang ang bakuran, sa kabila ng pagiging sila ang may-ari nito. Tahimik na nanood si Alex sa nangyayari. Napaisip siya, tila kahit ang pinakamabagsik na kalaban ay maaaring talunin ng mga inaalipusta. Ang leksyon dito ay huwag sumuko at huwag maliitin ang sarili. Gayunpaman, napakabilis ng pag-atras ng gang kaya naiwan si Mickey, nahirap pa ring makalakad dahil sa nabali niyang binti. "Lintik kayong lahat, hintayin niyo ako. Papatayin ko kayo." Sigaw niya habang hirap na naglalakad palayo. Nagtawanan ang mga tao habang pinapanood siya. May ilan pang sobrang galit at sigaw ng sigaw, "Bumalik ka rito at makipaglaban." Sigaw ng isa. "Ipakita mo ang tapang mo." Dagdag pa ng isa. "Niloko nila ako ng mahigit 10,000, gusto ko silang patayin." Sigaw ng isa pa. Lahat ay nagkatinginan sa isa't isa. Sila ay puno ng saya, emosyon, at labis na ipinagmamalaki ang kanilang sarili. Isang kahanga-hangang pakiramdam ang tumayo laban sa mga nambo-bully at matapang na nakipaglaban sa kanila. Ang pagkapanalo laban sa kanila. Isang estudyante ang masiglang nagsabi, "Ano bang klase ng gang ang akala nila sa sarili nila? Parang gang ng matatanda." Dati, takot siyang maglakad mag-isa sa madilim na eskinita, pero ngayon, nakalaban niya ang dalawa sa mga miyembro ng gang mag-isa at pakiramdam niya'y, siya ang hari ng mundo. Lahat ay humanga kay Heidi. Pakiramdam ng mga estudyante na kung hindi dahil sa kanya, baka natalo na silang lahat ng gang. May ilan sa mga estudyante at turista na nasugatan din, pero karamihan ay gasgas at sugat lamang ang natamo. Kakaunti lang ang malubhang nasaktan. Isang estudyante na sabik na malaman ang higit patungkol kay Heidi ang lumapit at nagsabi, "Miss, grabe ang ginawa mo kanina. Ang tapang mo. Nakita kong natalo mo ang 7 miyembro ng gang ng mag-isa. Hangang-hanga talaga ako sa'yo. Pwede bang malaman ang pangalan mo?" Pinunasan ni Heidi ang pawis sa kanyang mukha, ngumiti, at sumagot, "Bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Hindi naman tayo magkaibigan." Namula ang estudyante sa hiya at hindi alam ang isasagot. "Huwag ka masyadong sensitibo. Kung talagang gusto mong malaman, sasabihin ko na. Ako si Heidi, at ang pangalan ng aking ama ay si Dr. Benedict Rills. Huwag mo nang tanungin pa ang iba tungkol sa akin. At huwag mo rin akong tawaging girl, dahil isa akong ganap na babae." Muli, ayaw ni Heidi na tingnan siya bilang isang bata. Narinig ng mga tao ang usapan at nagsimulang tumawa. Para sa kanila, medyo kakaiba si Heidi. Nakakatawa para sa kanila na parang ayaw nitong sabihin ang kanyang pangalan. Ngunit para kay Heidi, iniisip niya na hindi tama ang magtanong ng pangalan sa isang taong kakikilala lang sa isang pagkakataon. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.